At una po sa ating mga balitang pambansa, at lalo pa hong lumakas ang bagyong Ophel habang binabaybay ang karagatan papalapit po sa bansa. Huli pong namataan ang bagyo sa layong 475 kilometers hilagang silangan po ng Birak sa Catanduanes. Ito'y kumikilos ng pakanluran at may taglay na malakas pong hangin. At ayon sa Pag-asa, posibleng tumama sa kalupaan ang bagyo sa Cagayan o Isabela bukas ng hapon. Sa ngayon po'y signal number 1 sa Cagayan, Babuyan Island, ilang bahagi po ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, Apayao at Ifugao. Pinag-iingat po ang publiko sa banta ng storm surge, mga flash flood at landslide sa mga lugar po na nabanggit ng dahil nga sa bagyo. Bukod kay Ophel, dalawa pang bagyo rin ang nasa labas ng PAR, kabilang po ang bagyong Nika na nakapag-exit na kahapon at Tropical Storm Manny na nasa silangang bahagi po ng bansa at tatawaging Pepito kung sakasakali. Wala pa rin klase sa ilang lugar sa bansa dahil pa rin sa masamang panahon. Suspendido ang pasok sa lahat ng antas sa Kalamanyugan sa Cagayan. Ganon din sa Enrile. Wala ring pasok sa Cabagan, Kawayan at Santiago. Sa lalawigan naman ng Isabela. Sa Etsague naman sa Isabela pa rin, suspendido ang pasok mula preschool hanggang senior high school. Sa ilang pang mga tampok na balita ngayon, nabulilyaso po naman ang pagpunta sa Amerika ni retired Police Colonel at dating PCSO General Manager Royina Garma matapos siyang i-detain ng US Immigration sa airport sa California dahil daw po sa kanyang kanseladong US visa pati po ng kanyang anak. Ayon po sa DOJ, palaisipan sa kanila kung sino ang nagpakansela sa US visa ni Garma. Dahil daw po wala pa naman siyang kinakaharap na kaso sa bansa at wala rin pong nakalabas na whole departure order laban po sa kanya. Sa ngayon po nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa US Immigration para po agad na mapabalik sa Pilipinas si Garma. Siya po kung sakasakaling makabalik ay hahayaan na daw po ang Kamara na siya po namang mangalaga dito po kay Garma kung sakasakaling ang ito'y dumating ngayon mula sa Estados Unidos. Bumuelta naman ang House Quad Committee sa mga bumabatiko sa pag-urong nila sa pagdinig ngayong araw kahit nagpahayag na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte nahaharap na siya sa Quadcom. Ang paliwanag ng komite noong isang linggo pa pinag-iisipan na i-postpone ang hearing at nitong Lunes lamang na isapinal ang rescheduling sa pagdinig. Nabisuhan naman daw ng maaga ang mga naimbitahang resource person. Kaya ang tingin ng Quadcom, sinadya ng dating Pangulo na ngayon lamang i-anunsyo ang kanyang pagdalo sa hearing para pagmukahin daw na natatakot ang mga kongresista. Sa pinakahuling balita po, kanina pong madaling araw, sinasabi daw pong nagdesisyon ang Kamara na ituloy ang pagdinig ngayong araw na ito at 10 o'clock in the morning. Abangan pong ilang pang mga detalye. Samantala po naman hinamon ni Senador Risa Ontiveros si Pangulong Marcos Jr. na ibalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. At ayon kay Ontiveros, mas mapapatunayan ni Pangulong Marcos Jr. na determinado siyang pairalin ang katarungan at rule of law sa bansa kung ibabalik nga nito ang Pilipinas sa poder ng ICC. Gate pa ng Senadora, pinalakas daw po ni Duterte ang Pilipinas, pinakalas ni Duterte ang Pilipinas sa ICC para makaiwas lamang sa pananagutan sa madugong war on drugs. Pero wala pang sagot dito ang palasyo sa hamon ni Ontiveros.